Hindi ko po matutumbasan yun. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Blessed na Christmas po sa inyo. Nag-enjoy ho ba kayo sa Christmas ninyo? Bay, konti lang ang nag-enjoy. Bakit po? May hold up kayo? Ano po? Pero kahit po ganyan, tandaan po ninyo, kapag si Kristo po ang nasa sa ating puso, sa ating pamilya, kumpleto po ang ating Christmas. Higit na mas kumpleto po kesa doon sa may pera. Dahil kapag may Kristo ka, nasa sa iyo na lahat yan. Yung kapayapaan, yung katahimikan, yung peace of mind mo, hindi po pwedeng bilhin ng pera yan Ang Diyos lang po ang pwedeng magbigay niyan. At marami po sa atin ngayon na nakalib, naglib yung iba Siyempre marami pong mga reunion ngayon, long weekend pa naman, sa Australia, pag long weekend po, hindi po aabot sa 50 ang mga Kristiyano sa loob ng church. Sigurado po yan, nasa iba pong mga lugar yan. Pero salamat po sa Pilipinas, dito sa Calvary Temple, nandito pa rin tayo. Binibigyan natin ng importansya ang gawain po ng ating Panginoon. Nasa huling linggo na po tayo ng buwan ng December. Napakabilis. 4 na araw na lang po. Tama po ba? New Year na. 2026 na po. At sa buong isang taon po ng 2025, naranasan po natin kung gaano po katapat at kabuti ang ating Panginoon sa bawat isa't isa sa atin. Lord, alam pong, ala po hatang may karanas kayong katapatan niyo, Lord. Sino po nakaranas sa katapatan po ng ating Panginoon? Amen. Yun lang po wala kayong karamdaman. Napakabuti na ng Diyos kesa doon sa may pera kayong nasa hospital kayo. Tayong lahat, napakabuti po ng Diyos. Ipinaranas niya po for the whole 2025, God is good. Amen po ba? At napakaganda po lahat ng mga mensahe from January up to now, last Sunday of December 2025, lahat po ng messages na pinagkakaloob ng banal na Espiritu po sa ating punong pastor at ating pong naririnig at ninanamnam ng mabuti at ang dalangin ko po na ninanamnam po nating mabuti ang mga mensahe ng ating Panginoong Yesus. Para po tayo ay mabusog. Mabusog po yung kaluluwa, Espiritu po natin at ang magbe-benefit po niyan ang katawan po natin. Amen po. Nararanasan ba ninyo kapag healthy po yung Espiritu ninyo, ang sumasabay ang katawan? Ang physical po nating katawan. Kaya nga po, nag-umpisa ang December, first Sunday po ng December, ating pong pinag-aralan ang tema po natin yung patungkol po sa attributes of God revealed through the birth of Jesus. Pag sinabing attributes, ito po yung katangian ng Diyos na pinakita, pinaranas niya sa atin. At ang unang attributes po ng Diyos ay patungkol po sa kanyang pag-ibig, yung unconditional love niya po, yung God's selfless care for humanity. Second Sunday naman po, atin din pong pinag-aralan yung faithfulness ng Diyos. Yung katapatan ng ating Panginoong Jesus. Na kahit po yung nakita po natin dito sa ating pinag-aralan o natutunan po natin for almost 400 years, tahimik ang Diyos, pero nagsasalita po siya sa mga individual. At kung ano yung pangako niya na may ipapanganak na isang lalaki sa isang birhen na ang lumukob dito kay Maria, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu Santo. At yun po ay nangyari sa Matthew. Kung babasahin po ninyo, kung natatandaan po ninyo, yung ating pinag-aralan, lahat po ng mga prophecy po na nasulat, naihayag sa Old Testament, naganap po yan, nagkaroon ng gaganapan sa New Testament, sa Matthew po, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At yung pangatlo naman po, yung humility, kung paano po isang Diyos na makapangyarihan ay nagpakumbaba, naging tao. Napakasarap kaya yung nandoon ka sa isang lugar po na wala kang problema.
ang ating Panginoong Jesus nandun po sa langit, sa trono po niya. Pero dahil mahal niya tayo, nagpakumbaba po yan. Tinanggal niya muna yung pagka-Diyos niya. Kaya naranasan niya bilang isang tao, nagkatawang tao po ang ating Panginoong Jesus para maranasan, para maipakita niya sa atin, kung paano po niya na-experience, paano niya naranasan bilang isang tao. Kaya nga po, tuwing tayo po ay lalapit sa Kanya, kung may problema tayo, may pighati tayo, may sama tayong loob, meron po tayong karamdaman, anuman pong sakit yan, alam po ng ating Panginoong Hesus. Alam niya po yan. Kaya alam niya po yung nararamdaman po natin. At ngayon naman po, sa ating pag-aaralan sa hapong ito, pinakahuli po na ating pag-aaralan, yung katangian ng ating Panginoon ng Diyos ay yung sovereignty. Sovereignty, God's power and control over all things. Sino pong naniniwala sa pagka-Diyos ng Diyos? Yung sovereignty niya po. Na marami na pong tao ang nagplano, bumalak na higitan ang Diyos sa kanyang mga ginagawa, pero lahat pumalpak po. Even ang mga scientists po, gumagawa sila ng mga tao, pero hindi nila mapantayan kung ano ang nilikha ng Diyos, kung paano tayo nilikha ng Diyos. Nilikha po tayo ng Diyos saan? Saan tayo nagmula? Sa dust. Sa putik. At hiningihan tayo, pinormahin niya po yan sa kamay niya dahil tayo lang po ang nilikha ng Diyos sa kamay niya dahil tayo po yung pinaka-importanting mga nilikha niya. Sa lahat ng kanyang mga nilikha. Lahat po ng mga nilikha ng ating Panginoon, ng Diyos, sa salita lang po, sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa salita pa lang po, kapag sinabi ng Diyos, let there be light, hindi niya po sinabi, sandali, pag-isipan ko, baka hindi maliwanag Baka kulang sa liwanag. Hindi po. Lahat ng mga ginawa ng Diyos, tiyak. Hindi po katulad ng tao, nag-experiment pa lang siya. Tingnan nga natin kung mabubuhay nga ba ito. Tingnan nga ba natin kung kikilos o gagalaw ba ito. Ang Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, perfect po lahat ang kanyang creation. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Hindi ba perfect yan? Perfect po yan. Ang mga scientists ngayon, gumagawa po sila ng tao. Pinaghahalo po nila ang hayop at ang mga tao. Pumapalpak pa rin po sila. Kahit na makabuo pa rin sila ng isang tao, na katulad po natin, meron pa rin kulang doon sa ginawa po nilang yan. Kaya nga po, ano po ba yung sovereignty? Ano ba yung sovereign? Sabi po dito sa ating pinag-aaralan ngayon, means, sabi niya, having supreme power or authority. Pag sinabi pong supreme, naririnig po natin ito, yung supremo. Sino ba yung supremo? Pag sinabi po natin niya, pag nabanggit po yan, na pumapasok po sa kaisipan natin yung mga tigalabas. Sino ba yung supremo noon? Alam po natin yan. Pag sinabing yan, supreme, yan po yung kataas-taasan, pinakamataas, pinakadakila. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Wala na pong hihigit dyan. Wala na pong papantay, walang hihigit sa ating Diyos. Kaya nga po siya yung supreme, having supreme power and authority like God is in control of everything. Not just all ruling, but more like, sabi po dyan, supreme ruler, ultimate authority. Kaya nga po, ang ating Panginoon, God is sovereign, meaning He is omnipotent. Pakibigkas nga po, omnipotent. Pag sinabi pong omnipotent, all-powerful. God's power has no limits. Wala pong limit. Hindi po nakalimit ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Diyos po, noong hatiin niya po ang Red Sea, hinati niya po yan. Wala pong limit. Pagkatapos niya hinati, binalik niya ulit. Ganyan po ka-powerful ang ating Diyos. Doon na lang po sa kwento ng mga Israelita, kung paano niya ginapayan ito sa disyerto. Kung paano po yung pillar of fire, paggabi, yun po yung nagbibigay ng liwanag at ng init sa kanila sa disyerto para hindi sila malamigan. Sino po ang pwedeng gumawa nun? Na tao? Wala.
walang iba kung hindi ang ating Diyos na sinasamba po rito sa Calvary Temple. Sino ba ang pwedeng maglagay po ng ulap na siya po yung nagbibigay ng lilim sa mga Hudyo, sa mga Israelita? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang powerful, most powerful po yan na Diyos at wala pong papantay. Pangalawa po yung omniscient, all-knowing. God knows and ordains all things. Itinalaga niya po ang lahat. Lahat po, perfect po ang lahat. Wala pong kamalian kapag ang ginawa ng Diyos, katulad po ng araw, perfect po yan. At ang earth, perfect po ang distansya niyan. Hindi po yan pwedeng lumapit, hindi pwedeng lumayo. Pag lumapit, masusunog tayo. Pag lumayo, mapapris po tayo. Lalamigin po tayo. Kaya perfect. Even yung moon, even yung mga stars, lahat po na nakikita natin sa kalawakan, even po ang dagat, perfect ang pagka-create ng Diyos. Omniscient po, all-knowing, alam niya lahat kung ano ang kanyang ginagawa. Omnipresent. Katulad po ngayon, kung tayo po ay nagsiservice ngayon, pinupuri po natin ang ating Panginoon, sa ibang bansa, kung sa Amerika, sa Africa, sa Israel, man pong bansa, kung meron po tayong kasabayan na nag-worship, sumasamba ngayon sa ating Panginoon Jesus, ang banal na Espiritu ay naririto, nasa sa kanila rin, nararanasan din po nila. Kaya nga, omnipresent, all present, God is present everywhere. Amen po ba? Kaya nga po, dito sa Psalm chapter 115, verse 3, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Amen po. Lahat ng mga ginawa niya yan. Kaya nga nung matapos niya pong kinreate ang sanglibutan, ang kalawakan, ang sinabi niya? It is good. Nasiyahan po ang Diyos sa lahat ng kanyang, lalo na sa tao, nasiyahan po ang ating Panginoon. Kaya nga, siya ang Diyos na nasa langit. He does whatever pleases Him. Kaya dito po makikita rin po natin dito sa ating pag-aaralan na ang sovereignty po ng Diyos ay lalo pong naging maningning po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At dito po makikita natin yung plano ng Diyos, yung timing, pag sinabi pong timing, yung paglalagay sa panahon, sa oras. Kaya nga, yung pamamaraan, yung timing ng Diyos, yung pamamaraan ng Diyos, at kung paano niya po ito pinulfill, paano po ito nagkaroon ng kaganapan. Siya rin po yung nag-orchestrate. Pag sinabing orchestrate, siya po yung director, nagde-direct. Dito ka, diyan ka lang. Kaya nga po yung araw, ganyan Yung buwan, yung mga bituin, diyan ka. Dito ka. Kaya perfect po. Kung ang tao po ang gagawa niyan, palpak po sigurado. Napapansin po ninyo yung mga in-experience po ninyo, yung mga pinapadala po nilang mga jet, mga nagdadala ng satellite sa sa kalawakan. Ano ang nangyayari? Pumapalpak po sila. Bumabagsak po yung mga jet na yon. Pero ang Diyos, walang ginamit niya anumang mga jet na yan. Sa salita pa lang niya, perfect na po. Amen po ba? Bala mo po ata, ako masaya. Kaya tayo naman po ay, alam po ba ninyo na tayo po ay binigyan ng free will ng Diyos? Na kahit nung si Adan po, nung inilagay niya, itong si Adan at si Eva, doon sa Garden of Eden, binigyan niya po ng free will yan. Na hanggang ngayon, yung free will na yan, hindi niya po pinapakilaman. Hindi niya tayo ginawang robot. Hinahayaan niya po tayo na magdesisyon o pumili. Yan po yung free will. Yung free will po yan, bakit naririto kayo? Pinili po ninyo. Para sambahin ninyo ang Diyos. Amen po ba? Free will po. Kung po yung ginagawa po natin, malaya po nating gawin yan o piliin po. Kaya nga po, meron namang limitasyon yan. Hindi po pwede po na lampasan natin o higitan po natin ang Diyos. Kaya nga po tayo ay kumikilos po sa boundary na inilagay po ng Diyos sa bawat isa't isa po sa atin. Kaya, pag-aralan po natin ngayon, katulad po ng isang ng ilog,
Kung ang ilog po, ang current, pag sinabing current, yung agos po ng tubig, kung ang agos po ng tubig ay papunta dito, kung ikaw ay pupunta dyan sa ilog na yan, lalangoy ka, nasa sa iyo po, kung sasabay ka lang ba doon sa current o kokontra ka. Kahit kailan po, hindi natin pwedeng palitan yung current o yung agos po ng tubig. Kung ano po yung source niyan, yan po yung source niya. Yan po yung agos ng tubig. Ano po? Kaya nga po dito, nakalimit lang po tayo sa mga ginagawa po nating mga desisyon. Pag-aralan po natin ngayon. Una po, God is sovereign over the birth of Christ because His divine plan was fulfilled. Ano pa itong divine plan na naganap o tinupad ng Diyos? Na tayo po ang nakakaranas ngayon, nararanasan po natin. Walang iba po kung hindi yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, doon pa lang sa Garden of Eden, ang kaaway po si Satanas, pilit niya pong pinipigilan ito. Sinisira po yung plano ng ating Panginoon. Ano po? Tandaan po ninyo, sa Genesis chapter 3 verse 15, ano po natin, ayan po, ano po ang sabi diyan? And I will put enmity. Ito pong enmity na ito po yung hatred. Lahat kung ang Diyos ay pag-ibig, ang demonyo naman po, si Satanas, ano po ang kanya? Kabaligtaran ng pag-ibig. Ano po? Kung dito po sa ating Panginoon, forgiveness, sa kanya, unforgiveness. Ano po? Laging kabaligtaran po yan. Kaya po yan ang ibig sabihin ng enmity between you and the woman. Kaya hanggang ngayon, nag-aaway po yan. Hindi pwedeng magsama. Ano po? Ang kabutihan at ang masama. Kaya po dito, sabi niya, and between you and your offspring. Alam po ba ninyo na meron din pong anak o lahi ang mga demonyo? Si Satanas. Ano po? Kaya nga po doon sa napag-aralan natin, nung pinag-aaralan po namin ito, sabi ni Pastor Manny, alam po ninyo yung mga espiritu na ito yung mga demonyo po na sinasabi po natin. Ito po yung nung kapanahunan po ni Noah. Kaya nga po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus katulad ng pagdating ng kapanahunan ni Noah. Hindi po ba naubos lahat ang mga tao ang natira lang doon, yung pamilya po ni Noah? Kaya nga po, itong mga espiritu na gumagala po ngayon, yan po yung mga nawalan po ng katawan. Kaya po, sila gusto nila magkaroon ng katawan. Kaya nagpo-possess po sila. Ano po? Katulad po ng espiritu ng unforgiveness. Espiritu po ng ng kayabangan. Espiritu po ng yan. Ano po yan? Yung love of money. Espiritu po ng marami pong klaseng espiritu yan. Kaya nga po, napapansin ninyo yung mga napopossess po, na naglalaki, na mga luto lang mata, mga dagol lang mata po, at saka nakasikan. Po, may espiritu po yan na pumasok doon sa taong yun. Pero wala siyang kapangyarihan. Ano po? Sa pangalan lang ng ating pangalan pa lang ng ating Panginoong Hesus, takot na po yan, tumatakbo na po yan. Amen po ba? Kaya dito makikita po natin, marami pong ginawa ang kaaway para hadlangan niya po ang kapanganakan o mapulfill po itong divine plan ng Diyos. Ano pa po ang nangyari noong kapanahunan po ni Pero? Ano ang ginawa ni Pero? Pinapatay niya po lahat ng mga lalaki. Kaya nga dito si Moses po, siya ang naligtas dahil nga siya yung maglilid, mangunguna sa mga Israelita. Ilalabas niya ito sa bansang Ehipto. Ano pa? Dito rin po makikita po natin kung paano po sa Matthew chapter 2, kung paano si King Herod nung malaman po niya na itong mga pantas na ito, hinahanap nila yung ipinanganak ng hari. May insecure yun. Ano ang ginawa niya? Pinapatay niya po lahat ng mga batang lalaki 2 years old below. Niyari niya po yan. Pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Sa John chapter 8, chapter 8 at saka Luke chapter 4 po, dito makikita po natin, mababasa natin, nagtuturo po ang ating Panginoong Hesus. Pero
kinasusuklaman siya. Wala man siyang itinuturong masama dito. Tinuturo lang niya kung paano maging mabuti ang isang tao, kung paano siya makasunod sa alituntunin ng Diyos. Pero kinamumuhian siya. Sino po dito sa atin yung nagsishare ng salita o ng pag-ibig ng Diyos at minumura ka o binabastos ka? Wala po. Ano po? Ako po, naranasan ko yun Nagsishare po ako. Tapos, ang sagot sa akin, ako balo kaya ka. Sabi niya po. No? Kahit po ganun lang yung salita na yon, kapag yung bang taus-puso mong sinishare, ipinapahayag ang salita na tapos may sasagot ng ganon, maiinis ka Ano po? Parang gusto mong huminto. Pero, dito po, hindi pa rin napigilan ng kaaway kahit po anong gawin ni Satanas. Sa Luke chapter 22 verse 3, dito naman po mababasa natin ang kwento ni Judas. Kung paano 3.5 years niyang kasama ang ating Panginoong Hesus. Kasama siya, naranasan niya kung paano yung nagpagaling ang ating Panginoong Hesus. Yung lumpo, nakalakad, yung pilay, nakalakad, yung patay, nabuhay na muli. Pero hinudas niya pa rin si Jesus. Sino pong nakaranas na dito ng inyong mga kaibigan? May kaibigan ka na hinudas ka. Hindi ba masakit? Naranasan po yan. Ginamit din ng kaaway yan. Pero hindi rin po nagtagumpay ang kaaway. Even doon po sa pagkapako ng ating Panginoong Hesus sa krus. Akala ng mga demonyo, si Satanas, nanalo na sila. Hindi pala nila alam, pinahiya sila ng ating Panginoong Hesus. Noong nakapako siya doon, nagse-celebrate na po yung mga demonyo noon Ayan, metene. Alanong kapangyarihan kanini rin Kristiyanong areni. Alano nga sabi kanyan. Sabi, pero hindi po nila alam. Yung palang pagkapako ni Kristo sa krus at yung inilibing po siya na namatay siya at inilibing po siya sa ikatlong araw na buhay siya. Doon po nawalan na ng kapangyarihan ang kaaway, ang mga demonyo. Kaya nga po, alam po niyo tayong mga Kristiyano, victorious po tayo Bakit lang po nakakakilos ang kaaway sa atin? Kasi pinapayagan ninyo, pinapayagan natin. Kapag tinatamad na tayo, mapagal ko Ay, ba't katatapos lang ng Pasko ang dami kong ginawa. Sa bahay na lang ako, mag-go-online na lang ako. Ito. Naka-online ka nga, anong ginagawa mo naman nung naka-online ka? Naranasan na ho ba ninyo yung naka-online? Taas ang kamay na naranasan na naka-online. Ay, mapilan lamo. Alam ko po, naranasan natin. Ano ang ginagawa natin pag naka-online? Naka-focus ba tayo? Naka-focus ba tayo? Hindi. Di ba? Hindi. Nagluluto ka, naglalaba ka, naglilinis ka, nanonood ka. Napaborito mong Korean novela. Di ba? Kaya nga po dito, makikita natin kung ano yung gawa ng kaaway, pero hindi pa rin siya mananalo. Kaya dito po dong pagkapatay nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo, may salbagla po rin demonyos. Siguro nagsisihan pa po sila dito. Boss, alam mo na, nanong milyari, boss. Himbis na may nyambut tamo, may sambut tamo. Kaya nga po walang kapangyarihan ang kaaway sa ating buhay. Kaya dito po, makikita po natin yung perfect plan ng ating Diyos. Nanalo, nagwagi ang ating Panginoong Hesus at nangyari kung ano po yung mga propesiya. Kaya nga po dito sa Colossians chapter 2 verse 14 to 15, ano po ang sabi diyan? Ano ba yung divine plan was fulfilled dito? Sabi po, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, sa pamamaraan nito, in this way, ano yung in this way dito? Ito po yung He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it into the cross.
He disarmed, sabi po dyan, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Kaya pag nakikita po ninyo yung krus na yan, hindi po yan yung sinasamba natin. Ano po? Yan po ay nagsisimbolo dito sa binasa natin sa Colossians chapter 2 verse 14 to 15. Ano po? In this way, He disarmed the spiritual. Nung nakapako po ang ating Panginoong Hesukristo dyan, ano po? Tinanggalan na niya ng kapangyarihan ng mga kaaway po. Kaya nga po itong He canceled. Kinansel niya po. Pag sinabing kinansel, ano po? Binura na niya. Binaliwala na niya po lahat yan. Yung paratang ng demonyo ng Satanas sa ating, kinansel niya po lahat yan. Ano yung mga kinansel niya? Yung mga kasalanan na nagawa po natin, yung ano tawag nito po? Yung ibinabato ng kaaway sa atin. Kinansel na po ng ating Panginoon niya nung nandun po siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po dito, sabi, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them. Hindi lang niya po dinisarm, hindi lang po niya kinuha po o tinanggalan ng mga armas itong mga spiritual rulers nito at saka authorities, kung hindi ipinahiya niya pa. Ganyan po yung kapangyarihan ng ating. Ipinahiya niya, He shamed them publicly, hindi po privately. Publicly, kasi publicly po na pinako ang ating Panginoong Jesus. Alam po ng sangkatauhan yan. Kaya nga, ang sabi niya? Publicly by His victory over them on the cross. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 7 and 8, no, sabi po dyan, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Ang sarap po nito, no? Na ang ating Panginoong Jesus, tinanggalan niya po ng kapangyarihan ang kaaway po natin. Kaya nga po, ang kailangan lang po natin, mag-aral ng salita ng Diyos upang lubos po nating maunawaan ano ba yung meron sa atin. Ano ba itong divine plan na na-fulfilled po para sa atin. Yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kahit na anong gawin ng kaaway, hindi niya napigilan yung divine plan po ng ating Panginoong Jesus para sa sangkatauhan. Kaya nga po naririto tayo lahat Di ba? Tayo po yung nagbe-benefit niyan. Yung divine plan po ng ating Panginoong Jesus. Sa Bible po merong kwento. Sino po may kakilala kay Joseph? The dreamer. Aanuhin ko na, shortcutting ko na lang po, i-concise ko po, kasi pag kinuwento ko po ng buo ito, baka po mag-overtime ako ng hanggang alas 4 o alas 5. Kaya nga po, bibilisan ko na lang po. Si Joseph po, siya yung anak ni Jacob. At dito po may mga kapatid po siya. Siya po yung paboritong anak ni Jacob. Ginawa niya po ito, pinantahi niya po ng balabal na napakaganda. At isang araw po, nagkwento siya doon sa napanaginipan niya na habang po siya ay sila po ay nagbibigkis ng trigo, yung sa kanya tumayo at yung sa kanyang mga kapatid, yumuko. Pangalawang panaginip po, yung araw at saka yung buwan, at yung mga bituin, ganun din po, lumuhod po sa kanyang harapan. Kaya itong mga kapatid niya, naiinis sa kanya, akala po nila, nagmamayabang itong kapatid po nila. Kaya inis na inis po sila. Inggit na inggit. Dahil, isa pang, dahilan, siya po yung paborito ng kanilang ama. Kaya po isang araw, ang sabi po ng kanyang ama, Joseph, tingnan mo nga yung mga kapatid mo sa bukid, kung anong ginagawa nila. Dahil itong si Joseph, lahat po ng ginagawang kamalian ng kanyang mga kapatid, sinusumbong niya sa kanyang tatay. Sa kanyang ama. Kaya nung parating na po si Joseph, nakita ng kanyang mga kapatid, ay nining mayabang, kapatid tamo. Patentay niya mo, sabi niya po nila. Sa sobra pong pagkainis nila, ganun na po yung nasa isip po nila. Pero si Reuben po, ang sabi niya, wag ninyong patayin, sabi niya. Ano po ang ginawa niya? Inihulong na lang po nila sa isang balon. Habang pong nasa balon, si Joseph naman po, ay may dumaan pong mga Ismailites.
Mga businessman po ito, na yung kanila pong mga kamelyo ay puno po ng mga panggawa ng pabango. Kaya nga po nagsabi na, ibenta na lang natin sila. Alam po ninyo noon, kapag binebenta o ginagawang mga slaves ito, wala pong mga damit yan. Nakahubad po sila. Pero po silang pangilalim, pero nakahubad po sila. Para makita po ng mga bumibili na walang sakit yung mga slaves na ito. Kaya nga po, ang nangyari dyan, binenta nga po nila, pagkatapos po, may bumili kay Joseph, si Potiphar. Si Potiphar po, binili niyan, si Joseph po, 17 years old pa lang siya dito. Matipuno po yan, magandang lalaki. Kaya nga po, ginawa siyang katiwala doon sa lahat po ng ari-arian ni Potiphar. Kaya nga, si Mrs. Potiphar po, nabighani siya kay Joseph. Dahil nga bata, matipuno. Kaya nga, araw-araw walang ginawa itong si Mrs. Potiphar kung hindi tuksuhin po si Joseph. Isang araw, pagpasok po ni Joseph sa palasyo po, wala po ang mga katulong na kasama niya. Nandun lang si Mrs. Potiphar. Kaya nga, hinila siya ni Mrs. Potiphar. Halika rito, sipingan mo na ako. Pero ano pong ginawa ni Joseph? Tumakbo po siya. Nahila po ni Mrs. Potiphar yung balabal niya. At pagkatapos nagsisigaw po si Mrs. Potiphar. Ngayon nagdatingan po yung mga ibang tingnan ninyo itong Hudyo na to na dinala ng inyong mga sabi niya ng boss ninyo. Ngayon, sabi niya, hinahamak o gusto niya akong i-rape. Kaya niya po. Dumating po si Potiphar, nagsumbong po siya. Sa madaling salita po, nakulong po si Joseph. Dito po sa yung pagbintang sa kanya, alam po niyo nung hinihikayat siya ni Mrs. Potiphar, ano ang sabi ni Joseph? Alam po ninyo, Madam Potiphar, pinagkatiwala po ni Sir sa akin ang lahat. Maliban lang po sa inyo dahil asawa kayo. Tingnan po ninyo ang katapatan po ni Joseph. At doon sa bahay po ni Potiphar, pinagpapala po si Potiphar. At nung nakulong naman po si Potiphar, si Joseph, dahil nga maka-Diyos si Joseph, yung po doon, yung tawag dito sa mga namumuno sa sa jail, warden. Nahulog ang loob niya kasi nakita niya kung paano po si Joseph. Ipinagkatiwala rin niya lahat. At doon, may nakasama po siya na dalawang, nagsisilbi sa hari. Yung pong baker at saka yung cup bearer. Nanaginip din po itong dalawang ito, pero hindi nila maintindihan. Yung baker po, dahil napansin po ni Joseph, malungkot itong dalawang ito dahil hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng kanilang panaginip. Nagkwento naman itong baker. Ang sabi niya, na naginip ako, sabi niya, na a baker, yung pong cup bearer. Yung cup bearer? Meron isang ubas, pagkatapos ito po ay umusbong, nagkabunga, pagkatapos po, ang ginawa niya, pumitas siya, pinisil niya, piniga niya po yung bunga at binigay niya po ito sa hari. Sabi po dyan, sa 3 araw kanya, palalayain ka ng hari. Doon naman po sa baker, may nakapatong dito sa kanyang ulo ng mga ng mga tinapay, tinutuka naman po ng mga hayop. Sa 3 araw, sabi niya, patatawag ka ng hari at ikaw ay bibitayin. Ang madaling salita po, nangyari po lahat yan. Ang sabi niya doon sa cupbearer, sabi niya, kapag nandun ka na sa palasyo, alalahanin mo naman ako. Sabi niya, wag mo akong kalimutan, sabihin mo rin ako sa hari. Pero ang nangyari, ang tao po makakalimutin Kapag natanggap na niya, yung pagpapala o anuman blessing na yan, ugali na po natin yun, Yung bang nagkakaroon tayo ng amnesia. Nagkaroon po ng amnesia. Yung cupbearer. Subalit po, nanaginip naman po ang hari. Nanaginip po siya na meron pong matataba po na mga baka na galing sa ilog po na umahon tapos kumain. Kasabay po noon, meron din pong mga baka, 7 baka po na payat at umahon din po. Kinain nila yung matatabang baka. At hindi lang po yan. Yung trigo rin pong ganyan. Mataba, pagkatapos may payat, yung payat, kinain din po yung matatabang trigo.
Hindi rin po maintindihan ng hari yon. Pinatawag niya po yung mga salamangkero, yung mga advisor niya na marurunong doon. Pero walang nakapagbigay doon sa kahulugan ng kanyang panaginip. At ito pong cupbearer na ito, sa madaling salita, naisip niya, naalala niya. Pumunta siya sa hari. Mahal na hari, meron po ako, noong nakakulong po kami, meron po kami panaginip na meron po doon na isang lalaki. Sabi niya, na nakapagpaliwanag po, na ibigay niya yung kahulugan ng aming panaginip. Pinatawag po ngayon ng mahal na hari, si Joseph. Kaya nga po dito, inexplain ni Joseph po kung ano yung panaginip, anong ibig sabihin nun. Yung 7 bakang matataba, ito po yung kasaganaan. At yun naman 7 payat ng mga baka, ito po yung taggutom. Ganon din po yung ibig sabihin doon sa mga trigo. Kaya nga po, nagpayo si Joseph, dapat po kumuha kayo ng tao na pwede po ninyong mapagkatiwalaan na sa 7 taon na ito, dapat po makapag-ipon, magpatayo kayo ng bodega na malalaki at saka mag-ipon po. Pero ano po ang sabi ng mahal na hari? Nagtanong muna siya sa kanyang inner circle. Sino? Sabi niya. Ay nagkaisa po sila. Walang iba kung hindi na lang si Joseph kasi alam niya lahat. Nakita po ng mahal na hari at itong mga advisor ng mahal na hari kung gaano po yung karunungan na meron si Joseph. Kaya po ano ang nangyari kay Joseph? Siya po ang naging pangalawang makapangyarihan sa buong Egypt. Ipinagkaloob po ng hari sa kanya yung singsing. Kapag yung singsing na yun suot ng isang tao, makapangyarihan po siya. Kaya ito po yung nangyari kay Joseph. Tingnan po ninyo, magbuhat noong bata po siya. Ang daming mga pangyayari na pumipigil doon sa siya ay magiging pangalawang makapangyarihan na tao sa Egypt. At siya rin po yung magliligtas sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid at sa napakaraming mga tao, mga bansa, doon sa panahon ng taggutom. Marami pong ginawa ang kaaway, pero hindi po napigilan yung plano ng Diyos. Wala pong pwedeng pumigil. Sa inyo po, ano ba ang plano ng Diyos? Lagi po nating naririnig yung Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you." Plano po ng Diyos yan. Ano ba yung plano ninyo na para sa inyo ay napakaganda po. Pero mas maigi po, mas maganda po, mas perfect po ang plano ng Diyos sa bawat isa't isa po sa atin. Amen po ba? Kaya dito makikita po natin na doon sa Genesis chapter 50 verse 20, ano ang sabi niya nung kaharap niya yung kanyang mga kapatid? Ang sabi po dyan, "You meant it evil, but God meant it for good." Sinaktan ninyo ako, ginawa ninyo lahat ito. Pero ano yung plano ng Diyos? Ito pala yung plano ng Diyos na darating yung tamang panahon na kayo ay maililigtas ko. Ililigtas ko kayo sa tiyak na kagutuman. Kaya nga po dito makikita ninyo kung babasahin po ninyo to, yung kwento ni Joseph at ng kanyang mga kapatid, talagang hindi po pwedeng hindi kayo maiiyak. Hindi sinabi ni Joseph dito, "Lamaran ko kasi kayong kapatid ko." Ngini laman mo, at sukukin, ngini siklod kayo. Pero hindi pa po ginawa ni Joseph yun. Talagang pinakita niya po yung pagmamahal niya, yung pag-ibig niya, na kinupkup niya po yung kanyang mga kapatid. Kaya sa Genesis chapter 50 verse 20, uulitin ko po, sabi dito, "You intended to harm me, but God intended it for good." To accomplish what is now being done. Kung ano yung nangyayari ngayon, sabi po dyan, the saving of many lives. Marami pong gustong gawin ng kaaway sa atin. Pero tandaan po ninyo, ang kailangan lang po natin, magtiwala ka lang kung ano ang plano, yung divine plan ng Diyos sa bawat isa't isa po sa atin. Amen po ba? Kaya sa Isaiah chapter 14 verse 24, "The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be. And as I have purposed, so it will happen." Surely I have planned. Sigurado, pinlano ko yan. Sabi, I have planned. Sabi po, so it will be. Mangyayari yan. Sabi, and as I have purpose. Kung ano po yung purpose, ano po ba yung dahilan nito?
mangyayari din po yan. Sa Diyos po, pag sinabi niya, hindi pwedeng hindi mangyari. Sa tao po, pag may sinabi ang tao, baka 99% po, hindi masunod yan, hindi mangyari. Sino po yung mga may nag-promise sa inyo sa Paskong ito na may ibibigay sa inyo, pero hindi na ibigay? Ang Diyos po, pinagkalooban niya tayo. Ano yung pinagkaloob niya po sa atin? Yung perfect plan niya yan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ay ang salvation po. Yung kaligtasan na yan. Na nararanasan po natin. Kaya nga po, yung sovereignty ng ating Panginoon ay napakalaki po sa human plan po. Kaya dito makikita rin po natin dito, mababasa po natin sa Romans chapter 8 verse 28, ano po ang sabi? And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Ano yung nangyayari sa buhay po natin? Na para bang hindi alam ng Diyos o wala siyang ginagawa o nakikita natin na tumatawag naman na tayo sa ating Panginoon. Pero yung yung gusto nating mangyari, hindi nangyayari. May mga kapalpakan o yung sakit ng loob na yan, hindi natin alam, diyan ka hinuhubog ng Diyos. At diyan mo masasabi, sabi niya, and we know that all things work together for good to those who love God. Sino yung makakaranas na we know that all things work together for good? Yun lamang pong, sabi diyan, na nagmamahal sa Diyos. Kaya nga po, hindi automatic yan eh. Hindi automatic yan. Meron tayong dapat gawin. Kaya maranasan natin itong all things work together. Kanino? Doon sa mga nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? To those who are the called according to His purpose. Yan po yung Romans 8:28. Kung hindi po ninyo mahal ang Diyos, wala po kayong karapatan na angkinin ang verse na ito. Yun lang pong nagmamahal sa Diyos at alam mo kung ano yung purpose mo. Amen po ba? Sa Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Napakarami po ng plano natin. Lalong-lalo na ngayon sa papasok po ang bagong taon ng 2026, sigurado may mga plano na po tayo. Tama po ba? Pero higit na po na mas maganda yung plano ng Diyos sa atin. Yun po yung hingin natin, yun po yung i-desire po natin. Dahil po ang plano ng Diyos sa atin hindi pwedeng hindi mangyayari. Amen po ba? Naano ko lang po, sumagi lang po sa isip ko, may senior po si Elder AJ, na meron siyang kasiyo na pinita, ingkay na meron po mag-asawa, may business sila, pero tinatamaan po, yung trabaho po, tinatamaan po nila yung mga ministry at saka yung CEO po nila, yung services sa church. Alam po ninyo, give up po nila yan. Give up po nila. At hinayaan po nila kung ano yung plano ng Diyos. Alam po ninyo, binigyan po sila ng trabaho. Kung hindi po ako nagkakamali, binigyan ng trabaho yung lalaki. Na higit doon sa kanyang hinihiling, na hindi po tatamaan yung mga CEO niya, yung mga services po sa church. At higit pa po na mas malaki ang sahod doon sa dati. Yan po yung plano ng Diyos. Kung minsan po nagmamadali tayo lalo na po, sino po yung nagpipray dito ng girlfriend at saka boyfriend, yung mga mapapangasawa. Madalas po nagmamadali tayo. Kayo lang pala, ako may asawa na. Nagmamadali kayo. Lord, 40 na ako po. Nung 40 ka? Uling Isara, 19 may anak siya po. At ibaring imposible kay Diyos, posible nga. Ang kailangan lang po natin, yung manampalataya ka, maniwala ka, doon sa divine plan ng Diyos sa iyo. Kung inaangkin mo yung Jeremiah 29:11, di angkinin mo yon. Kahit na yung mga pinagdadaanan mo, hindi po mababali yan, hindi po
mawawalan ng kwenta yan. Ano po? Mangyayari po yan. Gagawin at gagawin ng Diyos yan. Kung ang pinapanalangin mo po ay isang mister o mapapangasawa mo na mabait na may takot sa Diyos, hindi pwedeng hindi ipagkakaloob ng Diyos yan sa iyo. Kung mapapangasawa mo ang babae yung may takot sa Diyos, hindi pwedeng hindi pagkakaloob ng Diyos yan. Kaya po, perfect po, ang divine plan po ng Diyos, kahit kailan hindi pwedeng salungatin ng kaaway. Mangyayari po ng mangyayari yan. Amen po. Pangalawa po, God is sovereign over the birth of Christ because His timing was so timely. Yung sa salita po natin, yung timing dito, yung tiyempo no? Pero hindi po tiyempo yan. Talagang nakatakda po yan. Yung po timing was so timely, perfect. Kaya nga po dito makikita natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay master plan po yan na-unfold, na nangyari po doon sa kapanahunan, doon sa perfect time po yan. Kaya makikita po natin dito sa Galatians chapter 4 verse 4 to 5, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as son. Yung His timing was so timely. Ito po yung sinasabi dito, when the fullness of the time had come, God sent forth His Son. Perfect po. Noong mangyari po, yung pagbubuntis, pagdadalang tao po ni Maria, at yung pagpunta po nila sa Bethlehem. Basahin po natin ang Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient time. Makikita po natin dito kung paano po nagkaroon ng kaganapan. Lahat ng propesiya, ito pong propesiya dito sa Micah chapter 5 verse 2. Sa Luke chapter 2 verse 1 to 7, ito po yung kaganapan kung paano po dinirect ng ating Diyos, inorchestrate ang lahat. Tingnan po niyo, napakaganda. Sa Luke chapter 2 verse 1 to 7, in those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Ito pong census na ito yung katulad na nangyayari po sa atin na every time po na merong national election, hindi pa nagkakaroon po ng registration. Hindi ba tayo umuwi tayo o pumupunta po tayo kung saan po tayo nakaregister? Tama po ba? Kung hindi ka nakaregister, magpaparegister ka po, uuwi ka. Kung tiga LNW ka, nandito ka sa Lourdes Sur, pupunta ka sa LNW para magpa-register ka doon. Kaya nga po, ito yung ginawa ni Caesar Augustus. Ito po yung decree na inuutos niya po. Kaya nga po, sabi sa verse 2, this was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So, dito po, tingnan po ninyo yung pangyayari. Perfect po. So Joseph, sa verse 4, so Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary. Tandaan po ninyo, si Mary dito, buntis po siya, nandun na po siya sa kabuwanan niya. At tingnan din po ninyo dito, kapag binabasa po ninyo, kung paano inalagaan, iningatan ng Diyos si Mary, na habang naglalakad po sila papunta sa Bethlehem po, hindi po siya manganganak sa daan. Kung hindi, kung ano ang sinabi, kung ano yung propesiya. Ano po yung propesiya? Sabi po dyan, he went there to register with Mary who was pledged to be married to him and was expecting a child. Nung dumating po sila sa Bethlehem, puno na po lahat. Alam po ninyo dito, kamag-anak po niya lahat itong dito, sila Joseph, sila Mary. Kaya nga po nagsiuwian lahat ng mga kamag-anak nila. Dahil nga buntis po si Mary, natural, pag naglalakad ang buntis, hindi pwedeng bilisan po yung paglalakad. Dahan-dahan lang po yan. Kaya nga po, nung dumating sila sa Bethlehem, puno na po halos
ano po, yung mga bahay ng kanilang mga, kaya wala na silang matutuluyan. Kaya nga nasabi nila, meron namang dyan na, ano po, yung sabsaban. Ano po? Kaya ano po ang sabi sa verse 6, while they were there, the time came for the baby to be born. Ano ba ang nasa misa, ano ba yung propesya? Na ang sanggol na ito ay papanganak saan? Sa isang sabsaban. Tama po ba? Ano po? Kaya nangyari po ito. Timely po. Timing was so timely. Ano po? Verse 7 is, she gave birth to her firstborn a son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Timely po. Lahat kung ano po ang propesya. Alam po ninyo, nung binabasa ko po ito, nung sinend ni Pastor Manny ito, dahil po yung buong araw ng Pasko po, nakahiga po ako. Tapos meron po akong gagawin, pag napagod ako, hihiga po ako. Nung sinend po ni Pastor Manny ito, nakahiga po ako, tinignan ko po yung cellphone ko. Nung binasa ko po, napunta po ako dito sa number 2 ito. Ipinaalala po ng Diyos sa akin. Meron po noon, nung kabataan po, nung kami po ang mga youth dito, meron po kaming mga ate. Sila po yung senior, kami po yung mga junior. Lumipas ang mga panahon po. Nagkaroon ng mga pamilya sila. Ito pong tinutukoy kung ito po nag-migrate sila sa Amerika. At isang araw po pumunta po siya dito. Ako po yung dinatnay niya dito ng umaga. Pagkatapos, kinumusta niya po ang church. Itinuro ko po siya dito sa ating church. Pinakita ko po itong sanctuaryo, yung eskwelahan po, at kinuwento ko sa kanya yung pong mga lote na nabili po natin. Kaya nga po, ang sabi niya sa akin balo mo sabi niya po, kaya katamong missionary, yung missionary, sino po nakakaalam sa missionary po natin? Ano pong pangalan ng missionary natin? Ay ako, Manal Becky at ang kaya katamong kahi. Hindi po. Si Pastor Ernest Schoberg. Siya po yung missionary natin. Kaya naitayo po ito dahil ginamit siya ng ating Panginoon. Siya po yung bunga niyan. Tayo yung bunga niya. Ang sabi niya sa akin, alam mo sabi niya, ang panalangin ni Pastor Schoberg noon, itong mga lote na nakapaikot dito sa church na ito, mabibili natin. Bibilhin natin. Bigla pong naisip ko ito. Ito pong his timing was so timely. Isa-isa po natin ngayon na bibili, itong mga lote na ito. Sabi ko, Lord, perfect ka, ako. Yung kasagutan po, yung panalangin ni Pastor Ernest Schoberg, ngayon, sa perfect time mo, nagaganap, nagkaroon ng katuparan. Ito pong Caltex na ito, itong dating Caltex na ito, na ngayon po ay ginagawa natin parking. Ito po ay inaangkin na natin na ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Even yung sa kabilang daan po, yung katabi ng timbol, ito po yung timbol, ito pong sa kabila na ito, yung bakante niyan, kung nakikita po ninyo, 2 beses natin dinedicate yan sa Diyos. At alam ko, sa tamang panahon ng Diyos, itong 2 loteng ito, mapapasa atin po ipagkakaloob ng ating Panginoon Jesus. Perfect time po. Perfect ang Diyos sa lahat ng kanyang mga plano po sa atin. At dito po, sabi ko nga, Lord, salamat. Sa panahon po namin, ipinakita mo yung mga kahilingan ng mga nauna sa amin. Kaya po mapalad tayo. Itong church na ito, itong sanctuary natin, doon po hindi ganito ito. Yan pong kisame na yan, diretso po yan. Mga electric fan po yan. Sino po yung nakakita noon? Na ito dito, electric fan po lahat yan. Kapag mainit, nakabukas po lahat yung mga mga bintana na yan. Pero sa biyaya po ng ating Panginoon, yan po ang nararanasan natin. Tayo po ang nakakaranas. Nung mga panalangin po natin na binigyan po ng kasagutan ng Diyos doon sa kanyang perfect time. Amen po. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in His time, in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end.
He has made everything beautiful in its time. Ang ganda po, ang sarap po nito. Sa panahon po natin, ano po, He has made everything beautiful in its time. Ito pong building dito na pinapatayo po natin. Ano po? Ang Diyos po ang nag-provide po lahat niya. At magpo-provide po. Matatapos po yan dahil sa biyaya po ng Diyos. At makikita po natin yung building na yan po, lahat ng mga lote na ipinagkaloob ng Diyos, yan po ay magbibigay ng kalwalhatian para purihin at pasalamatan natin ang buhay na Diyos. Amen po. Sa buhay po ninyo, ano ba yung mga kahilingan ninyo? Huwag po kayong madismaya. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang may pangako po, kung ano yung inyong hinihiling na yan, walang iba kung hindi ang buhay na Diyos po natin. Alam niya po kung kailan niya ipagkakaloob sa bawat isa't isa sa atin, yung pong mga kailangan po natin. Noon po kami, nakwento na rin ni Pastor Manny ito, kapag kami po ay nakikipag-meeting sa mga pastors dito po sa Pampanga, ang sinasakyan po namin, either yung sasakyan po ni Pastor John, yung sasakyan po ni Pastor Manny. Yung sa akin, madalang lang po. Ano po, kapag dumating na kami doon sa lugar po ng meeting, nakikita po namin yung mga sasakyan nila bago lahat. Modelo lahat. Yung sa amin, kananang house kanita. Luma. Pagbababa na kami, ang lagi ko sinasabi, Pastor, pag tayo po ang nagkaroon ng sasakyan, luma na po yung sa kanila, yung sa atin, bago. Modelo po yung atin. Sa perfect time po ng ating Panginoon, pinagkalooban niya. Nauna po si Pastor Manny. Pagkatapos si Pastor John. Pagkatapos ako. Hindi ko po akalain na magkakaroon kami ng mga sasakyan na ganyan, na modelo at mahal po. Alam po ninyo, ang Diyos alam niya po yung puso po natin. Ano man po yung kahilingan ninyo, ako sasawang manalangin, ako magbuisit, ako questionan, Diyos. Alam po ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Kaya nga po dito sa pangatlo, na ating tatalakayin, God is sovereign over the birth of Christ because His ways were perfect. Pag sinabing perfect, walang kamalian. Ganap. Kaya yung pamamaraan po ng ating Panginoon, lalong-lalo na doon, nung ipanganak po ang ating Panginoong Jesus, perfect po lahat yan. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 32 verse 4, the rock, His work is perfect, for all His ways are justice. Ang plano po ng Diyos ay flawless. Yung virgin birth prophesied sa Isaiah chapter 7 verse 14 na napulfilled po sa Matthew chapter 1 verse 22, 23. Yung birthplace po, yung Bethlehem na birthplace po, na prophesied din po yan sa Micah chapter 5 verse 2, napulfilled din po, nangyari rin po yan sa Luke chapter 2 verse 4 to 7. At yung timing po, yung fullness, yung Galatians chapter 4 verse 4, ito po yung kung paano po ang ating Panginoong Jesus, sa kanyang pamamaraan. Doon sa perfect na pamamaraan ng ating, nangyari po lahat yan. Kaya nga po ako, dahil lumaki po ako sa church na ito, nakita ko po yung plano ng Diyos. Alam po ninyo noon, yung upuan na yan, baka siguro po dito lang kami. Itong side na ito. Kaya po magkakakilala kami lahat noon. Kapag may graduation, may birthday, may anniversary, sino ang bisita mo? Tiga Calvary. Totoo naman po, Calvary lang ang kanita. Uling makanyang kami mo po Karakal. Pero meron pong isang pastor dito, pagkatapos niyang nag-aral sa BBI po, sa Bethel Bible Institute, pag uwi niya po, umaakyat po siya dyan. Bawat upuan, yan pong mga upuan na yan, hindi po napalitan yan. Nabarnis lang. Nabigyan lang po ng kausya ng sapin sa puwit natin. Ipinapanalangin niya po isa-isa yan po, na maraming mga kaluluwa ang uupo diyan. Pinagkaloob po ng Diyos yan. Perfect po ang ating Panginoon. Yan po yung bunga ng panalangin po
nitong pastor, walang iba kung hindi si Pastor Joel Balyares po. Joel Balyares. Ano po, isa-isa niya pong pinapanalangin yan. Kaya, kayo yung kasagutan eh. Pinagkaloob po ng Diyos yan doon sa tamang panahon niya. Amen po ba? Pwedeng palakpakan naman. Puriyan tayo po, Engineer. His ways were perfect. Sa Psalms chapter 18 verse 30, alayang oras na. Sa Psalms chapter 18 verse 30, as for God, His ways is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. Ano po? Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declare the Lord. As the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Marami po ang nangyari dito sa ating church na ito, na hindi ko po sukat akalain, na talagang ipinagkaloob ng Diyos. Doon sa kanyang timing, perfect time niya po, yung perfect po, yung ways niya, perfect po lahat. Kaya nga po, tuwing nakikita ko ang church natin, lahat ng mga pinagkaloob, nagpapasalamat po ako at naluluha po ako sa kagalakan, kung paano ang bahay-sambahan na ito, binless ng Diyos. Kanita po, itong mga instrumento po nating ito, wala po yan. Isa rin po ako sa naging technician dyan sa itaas. Kung anong meron kami, yun po, ginagawa namin yung best po namin. Meron pong isa yung guitarist, lead guitarist po ni yung sikat na singer noon po na babae, si Cindy, anong pangalan nito? Nakalimutan ko po, naging guest po natin. Umakyat po dyan sa itaas. Ito lang pong banda rito, ito may salamin na ito. Yan lang po yung booth natin, wala po yan. Yung monitor po natin dito, yung speaker lang po ng pambahay. Umakyat po siya doon sa itaas, tinignan niya po yung mixer. Yung mixer po, yung mga kwadrado yan po makanya na, kasi laki po nito. Tapos, mga po yan, pinipihit-pihit lang. Tapos, meron pong nag-donate ng, anong tawag nito? Yung console. Tapos, ang sabi niya sa akin, nagtaka po ako doon sa sinabi niya eh. Sabi niya, bless ka, sabi niya. Why? Sabi ko. Alam mo, sabi niya, kung anong meron kayo na pinagkaloob ng Diyos, bago ka tumungtong dito, bago mo kalabitin lahat yan, manalangin ka. Nabigyan ka ng wisdom ng Diyos. Kung paano sa kasangkapan ninyong yan, ma-produce mo yung best na sound. Kahit ganyan lang ang mga sound system ninyo. Kaya niya. Hindi po natanggal sa aking kaisipan. Pero ngayon mapalad po tayo. Mamahalin po itong mga ginagamit po natin, mga kagamitan natin. Kaya ini-encourage ko po yung nasa itaas at sino man po yung dito, iyon ang gawin ninyo. Bago kayo pumindot dyan, manalangin muna kayo, hingin ninyo yung wisdom sa Diyos. Hindi po yung basa-basa na kayo mukikimot. Perfect time po ng Diyos, pinagkalooban po tayo ng ganito, kaya dapat ingatan lang po natin. Maging good steward po tayo. Amen po ba? Kasi po yung pamamaraan ng Diyos, dapat, makita natin, malaman natin, totoo po ito, for my thoughts are not your thoughts, sabi po dyan. Neither are your ways my ways. Kaya po, dito sa pag-aaral, at nakita ko po dito kung talagang tao sa puso mo, yung paglilingkod, hindi pwedeng hindi mo pag-aaralan, uunawain, bubuksan mo yung puso mo, yung kaisipan mo, para maunawaan mo ano ba yung pinagagawa sa akin ng Diyos. Ito po mga katuruan na ito, perfect ways po ng Diyos yan. Kung paano po tayo ay maging righteous sa kanyang harapan. Kaya nga po dito, ang sabi? As for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him.
Ano pa ba ang sabi dito sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ano po? Ano yung pamamaraan dito ng Diyos na itinuturo sa atin? Magtiwala po tayo. Trust. Sabi po dyan, kanino? Sa Diyos. Hindi po sa ating sarili. Ano po? Trust in the Lord with some. Some ho ba ang nakalagay dyan? Ano po ang nakalagay? All. Wala pong exemption. Amen po ba? All, sabi po dyan. All your heart. Yung kabuuan ng puso mo. Dahil dito sa puso po natin, dito lahat. Ano po? Kung ano yung pag-uugali natin, ano yung mga plano natin, nanggagaling po diyan. Sa puso po natin. Ano pa po ang sabi dito? In all, sabi po dyan, lean not on your own understanding. In all, sabi po dyan, your ways submit to Him. Doon sa una, yung pamamaraan po, trust. Ano po? At sinabi dyan, all. Dito na naman sa verse 6, inulit na naman, all. Sabi po dyan. Ano ang dapat nating gawin sa lahat ng ating pamamaraan? Submit. Ang ibig sabihin, magpasakop ka, magpailalim ka. Ano po? Kanino? Kanino? Sa iyo bang sarili? Sa iyong boss? Kanino po? Sa ating Panginoong Jesus. At ano ang sinabi? And He will make your paths straight. Malinaw po ba sa atin? Yan po yung perfect ways ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, hindi lang itong Proverbs na ito. Ang kabuuan ng salita ng Diyos. Ito po yung perfect ways ng ating Panginoon. Kung susundin lang po natin, tatamasain po natin yung mga blessing na nakahanda po sa atin. Ang gusto lang po natin kasi pag nanalangin tayo yung pamamaraan kaagad-agad, yung bang parang magic, ting, nandyan na kaagad. Hindi po, hindi automatic yan. Meron po tayong dapat gawin. Kaya nga po itong taon na ito, yung word po natin na dapat natin tandaan, hindi automatic ang lahat. Meron kang dapat gawin. Amen po ba? Ito po, pinaano lang ng Holy Spirit. Alam po ninyo, maraming natitisod pagdating po sa pagbibigay sa ating Panginoon Jesus. Pero ito po ay isa sa perfect way po ng ating Panginoon para maranasan mo ang blessing ng ating Panginoon. Yung aruga ng ating Panginoong Jesus. Marami pa po kumukontra dyan. Ano po? Bakit po namin binibigyan ng diin ito? Unang-una po, pinaranas ng Diyos ito sa amin. Kung paano po kami naging tapat sa pagbibigay sa ating Panginoon. Even yung first fruit, yung happy birthday Jesus po. Ano po? Sabi nga nung iba, at yun bulsa ko, pamiyeke pa, biyeke pa. Po. Pero alam po ninyo, kami po, nakita po namin, yung pamamaraan ng Diyos kapag sinunod mo ito, ipinamuhay mo, ginawa mo sa buhay mo, lalong-lalo na pagdating sa pera, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon Jesus. Kung paano po yung sinabi niya doon sa Malakay, chapter 3, 10, 11, o 9, 10, 11, and I will protect you from the devourer. Gagawin at gagawin po ng ating Panginoon. Perfect way niya po kasi yan. Hindi niya pwedeng baliin yan. Alam ko, marami pa po sa atin dito. Pero sundin lang po kayo. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Hindi po namin ito itinuturo para kami ay yumaman. Hindi po namin hawak ang pera. Meron po tayong treasurer. Meron po kaming mga sahod po. Sabi ko nga po sa inyo, gusto ninyo mag-away tayo? Pakilaman may pera na ng Ginoo. May pateta mo. Ikang mako, aliwaya ko. Aliway kami. Ingkay. Istong tinulid na ka, kaya patulid. At inyang perfect way, yung ginuki ka. Either, maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos o yung kanyang parusa.
Hindi po pwedeng baliin ng Diyos yan. Meron po lahat yan. Ano po yan? Bunga. Kaya nga po, dito makikita po natin, lahat po ng mga pinagkakaloob po natin diyan, binabantayan po ng Diyos yan. Binabantayan namin po yan. Kahit 5 centimos, sinasabi ko po dito sa mga bagong mga leaders, kapag humiling kayo, nag-request kayo ng 1,000 at ang sukli, 5 centimos, huwag ninyong gagawin na 1,000, ibubuo ninyo, ibalik ninyo yung sukling 5 centimos. Amen po ba? Katuraan po yan. Dahil pag nasanay ka dyan sa maliit na bagay na yan, pag malaki na, ganyan na rin ang gagawin mo. Pero, ang pamamaraan po ng Diyos, perfect siya. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para i-manipulate ko po kayo. Sinasabi ko ito dahil totoo ang mga pamamaraan ng Diyos kapag sumunod po tayo. Hindi po kayo magkakamali. Amen po ba? Kaya nga, uulitin ko, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Amen po. Magkaita na po. Review tayo na po. Sovereignty, God's power and control over all things. His divine plan was fulfilled. His timing was so timely. His ways were perfect. Isaiah chapter 46 verse 9 to 10. Ano po ang sabi dito? Remember the former things. Alalahanin ninyo yung mga naunang mga bagay. Ano po? Those of long ago. Yung mga sinauna pa. Sabi po diyan, I am God, ako ay Diyos, and there is no other. At wala nang ibang Diyos. Sabi po. I am God, ako ang Diyos, and there is none like me. Wala akong katulad. Amen po ba? Yung mga Diyos na nakikita po natin na gawa sa kamay, meron silang tenga pero hindi nakakarinig, may mata sila, hindi sila nakakakita, may bibig sila pero hindi nakakapagsalita, meron silang ilong pero hindi sila meron silang paa pero hindi sila nakakalakad, inilalakad pa sila, pinaparada pa sila. Hindi yan ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay yung nabuhay na muli. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi niya, I am God and there is none like me. Walang katulad, walang kaparehas, walang hihigit sa Diyos na sinasamba natin dito sa Calvary Temple. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. I will do all that I please. Trust God's sovereignty. His plans for you are the best things that can happen to you. Amen po ba? Trust God's sovereignty. His plans for you are the best things that can happen to you. Amen po ba? Kaya nga po, ano pa ho ba yung mga plano ninyo sa inyong buhay? Hayaan po ninyo yung perfect plan po ng ating Panginoon. Yung divine plan niya po sa atin. Ano po? Ang siyang nasain po natin. Opo, marami tayong pagdadaanan ng mga problema, mga pagsubok, mga susut ng kaaway na sasabihin niya sa atin, hindi naman totoo kasi ang Diyos mo. Kahit kailan hindi na mangyayari yung mga plano mo, yung plano ng Diyos sa iyo. Marami pong sasabihin ang kaaway sa atin. Ang kailangan lang po natin yung magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen po ba? Kaya po sa hapong ito, ipagkatiwala po natin lahat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan. At habang tayo po pinagsisilbihan ng mga communion ushers, at tayo po inaawitan ng mga worship team po natin, tuon po natin yung ating sarili. Makipag-ugnayan po tayo sa banal na Espiritu. Alalahanin po natin
Ano ba yung ginawa ng ating Panginoon? Ano ba yung kahilingan mo ngayon? Ano ba yung kahilingan mo noon na binibigyan ng katuparan ng ating Panginoon? 4 days na lang po matatapos ang 2025. Sa Diyos, wala pong imposible. Posible po lahat. Pwede niya pong ipagkaloob kung ano yung kahilingan mo sa Kanya. Ano ba yung plano na yan? Ano ba yung hinihingi mo sa ating Panginoon? Pwede niya pa pong ipagkaloob yan. Mayroon pong perfect time ang ating Panginoon.